Ngayong araw daw ng linggo ang pasok ng bagyo dito sa atin. Kaya naman kailangan natin maghanda-handa. Tumingin nga ako sa labas at tiningnan ko nga kung malakas na ba yung hangin o yung ulan. Bali kagigising ko nga lang pala ng mga oras na yan. And by the way, this is your Ate Charis and welcome to my vlog. Sa mga oras na to habang nagvo-voice over ako, ay may maririnig kayo na pag-ulan-ulan. Ito na nga ang sistema pagkagising ko, umaambon na pala. Kaya naman habang mahina pa yung ambon, ay nag-iisip-isip na ako kung anong gagawin ko dito, kung magtataas ba ako ng mga gamit ko dahil ang dami nito. Halos kasi lahat ng mga ginagamit ko sa pagluluto, sa pagbe-bake, sa paggawa ng puto ay nasa ilalim ng mga lababo namin. Kahit na wala pang signal na kailangan na magtaas ng mga gamit, ay nag-iisip-isip na rin ako kung itataas ko na nga ang mga ito. Baka kasi mamaya magaya na naman kami sa bagyong Carding na kung kailan andyan na yung tubig saka pa lang kami magtataas ng gamit. Grabe talaga trauma ang inabot namin dun. Sa mga oras nga na ito, nagwawalis nga muna ako dito sa ibaba ng bahay namin. Habang natutulog pa yung mga anak ko, sinisimulan ko na to para naman hindi nila ako maistorbo sa mga ginagawa ko. Katapos ko nga palang magwalis, nagsalang na ako ng sinaing namin. At dito nga sa may bandang sala namin, hindi ko muna ibinaba yung cover niya sa labas. Kasi nga tag-ulan, alam ko na papasok yung anggi dito sa loob ng bahay namin sa lakas ng hangin. Kaya naman wala pa yung bagyo, naghahanda na talaga kami. Ito nga pala ay kuha sa second floor ng bahay namin. Kitang-kita nyo naman na kalmado pa yung hangin. At wala pang ganong ulan. Dito talaga kasi yung nakakatakot yung kalmadong ganito tapos bigla kang babayuhin ng malakas na hangin at ulan. Maya-maya nga ay nagising na itong bunso ko na si Sab. Nasikaso ko muna siya bago namin simulan ang lahat at dahil natutulog pa naman yung dalawa naming anak, maya-maya na kami magsisimula. Dahil sa taas nga ang tulugan namin, doon kasi kami may gagawin o kukumpunihin. Malaki ang radius ng bagyo kaya naman kailangan talaga natin paghandaan. Nakita ko nga dito yung tatay ko na may kinukumpuni din dito sa loft ng kanyang mga ibon. Matagal na kasing alaga ng tatay ko yan, kaya naman maging ang kulungan ng kanyang mga kalapati ay kinukumpuni niya. Mahirap na nga naman kasing magtiwala sa panahon, para kasi sa kanya, mga anak na din niya yung mga alaga niya. Sana nga ay malusaw o mawala na yung bagyo kasi talaga namang nakakatakot. Dahil bigla nilang itinaas sa super typhoon yung bagyong Pepito. Oh come on Pepito my friend, alis ka muna please. Tingnan nyo naman yung kalangitan, bigla talagang nagdilim. Parang kahapon lang dito sa San Miguel, Bulacan, sobrang init. Kumuha na nga ng sako na ipangtatabing si Papa Junior. Dahil sa kapos, wala kaming budget para pambili ng mga materyales, ito muna pansamantagal. Pero daw bago muna niya ayusin yung bahay namin, lalagyan daw muna niya ng mga pundasyon yung mga tinanim niyang talong. Sabi ko nga sa kanya yung bahay muna ang unahin niya. Pero ang sabi niya sa akin, ang tagal kong pinaghirapan yun, ang tagal kong hinintay yun, kaya naman lalagyan ko yun ng mga pundasyon para hindi masira ng bagyo. Sayang nga naman kasi may mga bunga na yung kanyang itinanim na talong. Habang naglalagay nga siya ng pundasyon, ramdam na namin yung lakas ng hangin. Malayo pa yung bagyo pero yung hangin niya nagpaparamdam na. At habang may ginagawa pa nga siya, magluluto muna ako ng uulamin namin. Nagpabili nga pala ako sa nanay ko ng manok dahil pupunta naman sila ng palengke. Inadobo ko na nga lang pala ang mga ito dahil paborito naman yun ng mga anak ko para marami na rin silang makain. Sa mga oras nga din na yan, medyo talagang lumalakas na yung ulan. Nanap ko pala yung mga gamit namin na pwedeng i-charge kung sakaling ang mawala ng kuryente dito sa amin. Katulad ng mga rechargeable na ilaw at rechargeable na electric fan. Pinauna ko na nga pala munang pakainin yung tatlo naming anak. Maya-maya na lang kami kakain dahil may ginagawa pa nga si Papa Junior dun sa likod. At eto na nga sisimulan na nga namin yung dapat namin gawin. Nung isang araw ko pa talaga pinapagawa sa kanya to. Medyo naging busy kasi siya nung mga nakaraang araw kaya ngayon kung kailang may bagyo tsaka niya to gagawin. Hindi niya to kayang gawin mag-isa kaya naman tinulungan ko na siya. Naalala ko kasi nung bagyong Carding, basa ang loob ng bahay namin sa sobrang lakas ng hangin dahil may papasukan nga ng mga butas katulad niyan. Malakas ang hangin noon kung maaalala nyo. Dahil sa pagkakaalala ko sa pagitan ng Nueva Ecija at San Miguel dumaan yung bagyong Carding. Kaya noong mga panahon na yon bumaha dito sa amin. Nagtumbahan din ng mga ilang puno na napakatagal nang nakatayo. Kaya naman nakakatakot at nakakatroma kapag may mga bagyong darating. Dito pa naman sa lugar namin bahain. Mabuti na lang talaga last year nakapagpagawa kami ng second floor. Kaya hindi na kami nangangamba kung sakaling bumaha. Safe lahat kami dito sa taas. Medyo matagal nga namin ginawa ito. Wala kasi kaming nahiram na hagdanan kaya naman pinili talaga ni Papa Junior na gawin to kahit na magkasabit-sabit siya sa bintana namin. Ako na nga ang taga-ayos ng mga pako dun sa tansan na iaabot ko sa kanya. Kaya naman talagang kailangan niya na may katulong sa paggawa nito. Sa pagkabit pa lang
lang talagang hirap at pagod na siya. Tingnan nyo naman. Halos kalahati ng katawan niya nakalaylay sa bintana namin. Mga bandang tanghali na nga ito, medyo talagang malakas na yung ulan. At nagsasayaw na nga din yung mga puno. Sa ibang lugar talaga ang tindi ng ginawa ni Pipito, my friend. Sko, wag naman talaga sanang sapitin namin yan dito sa amin. Inatulog ko na nga muna pala si Noah at si Sab. At kung makikita nyo, nakalobo yung kurtina namin, indikasyon na malakas ang hangin. Ito nga pala yung inayos namin ni Papa Junior para hindi makapasok yung mga angge o ulan dito sa loob namin. Dahil kung hindi namin ito gagawin, mababasa lahat ng gamit namin dito sa taas, katulad ng mga kumot, unan, kutsyon at yung mga damit na hindi ko pa natutupi. Opo. Ito pala yung bandang kwarto ni Ate Mika na nilagyan namin ng cover para hindi rin pasukin ng hangin o ulan. Galing nga pala ako kila mother at father nang hiram ako ng flies at nakita ko nga na talaga nagsasayaw yung puno ng kawayan. At dinig na dinig nyo sa pagbo-voice over ko, muulan po niyan. Lord, iligtas niyo po kaming lahat sa paparating na bagyo. Ito nga pala isa sa mga gamit namin na nakatambak lang. Sabi ko kay Papa Junior, baka mawalan ng kuryente kung punihin niya ito. Pati nga pala gamot ng mga anak ko, tinatabi ko na. Mahirap na kasi, baka mawalan nga ng kuryente, hahanapin ko pa to kung saan saan. So yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Annyeong!